Magandang hapon mga kabatang. So mag-review naman ulit tayo ng isa nating laruan. Itong airgun na to is sub 12 foot-pound din, kasi ito ay galing sa England. Binili ko to sa tropa. Ito ay S400F Classic. Yan ni Air Arms S400F 22 caliber yan. So gaya na sabi ko, naka 12 lang yan, 12 foot-pound. Hindi siya FAC, hindi siya malakas. Ni-repower ko na lang. Dumating siya is walang silencer. Ito lang ang sa kanya, yung nasa sa tip niya. Hindi siya silencer pero maganda siyang tingnan. Pinagawa ko lang ng carbon na silencer, carbon fiber. Tapos nilagyan ko ng Hoke sidewinder na scope. Tagal na din tong scope na to sa akin. Ito ang usong scope pa noon, Hoke sidewinder. Ito ay 8.5 to 25. Tapos yan, meron siyang rotary manual magazine, 6 shots. Tapos nung ni-repower ko, pinaltan ko ng spring. Lagyan ko ng mga washer para lumakas ang palo ng hammer sa firing pin. Tapos yung port, pinalawang ko na ng konti. Tapos ito is may adjustment ng power dito. Yan. Ang function nito is sa loob nito mayroong set screw. Sinasarado o binubuksan niya yung port ng hangin. So yan ay nakasagad na palabas para maximum yung hangin lalabas sa port niya. Dumating to, walang regulator. Binili ko siya ng regulator na Yuma. Mayroon siyang may whip hole doon. Dati kasi ang nakalagay na regulator dito is ito. Yan. Ito ay Robert Lane regulator. Okay naman siya. Kaso lang dumating ang Yuma. So tinry ko yung Yuma. So okay naman siya. Bali ito ay walang pressure gauge yung reservoir. Itong makikita nyo dito, yan ay set pressure ng regulator, kasi nasa sa nasa plenum. Hindi natin alam kung ano ang ang tank pressure, pero alam naman natin na nakaset sa 110 bar o halos 16 PSI. Tapos ito ay kanyang fill port. Ito. So yan ang niya, naka wood stock. Tapos yung trigger niya is adjustable 2 stage. Ito is yung bipod din na Harris style, kagaya ng nakakabit sa S200. Ano po bang nito? Buris na scope ring. Ito. So meron siyang liner sa loob na po pwedeng mas makapal para nakatungo yung scope para sa long range. Kalimutan kong tawag kung ano. Ito dati, ang ginawa ko, pinaltan ko ng barrel na 16mm. Ito kasi yung barrel niya na stock na to is 12mm lang to. So nagpalit ako dati ng DBB 16mm, 22 din. Tinanggal ko lang kasi ginamit ko na dun sa pang isda ko yung DBB, pero nandun pa siya sa bahay. So kaya ako merong extra na ganito. Bala ko namang mag try ng 177.
So itong bolt na ito at saka itong ano ba tawag ito sa brass na ito is pang 177 pati itong bolt. So siguro pag nagkaroon ng extra pambili ng barrel, try ko ng 177 na barrel, try ko dito kung ano ang magiging performance. Air Arms S400F Classic. Yan. Bolt action 22 caliber, so regulated na siya ngayon. Ang barrel niya is 12mm lang ang outside diameter. Napakaganda niyan tingnan sa personal. So ito matagal na dito sa akin, halos kasabayan din ng S200 ko. Way 2005-2006 ang kuha ko dito. So magtatanong kasi sa mga comment dun sa comment section dun sa S200 na review ko is magkano ang kuha. Mas mahal ang nanging kuha ko dito. Ito noon pa is 44,000 ang kuha ko. 44,000 wala ang silencer. Ito stock lang na ganito ang kasama. Tapos walang scope. That is 44,000 noon pa. Walang regulator. Ako na ang nagkabit ng regulator niyan. Extra ang regulator. So noon pa yun, 2005-2006. 44,000 po ang kuha ko dyan. So hindi ko ito nadadala malimit sa paghahunt. Parang ilang beses ko lang ito nagamit sa hunting. Kasi nakakapanghinayang oh. Ang ganda ng kanyang blowing. Talagang ang kinis. Grabe. Oh. So since 2005 hanggang ngayon walang kakalakalawang to. Ang ganda ng blowing. Walang palya ang ano eh. Ang pagka finish at pagka glossy ng blowing niya. Ang galing. Ang ganda ng pagkakagawa. Kahit itong loob ng stock, buksan mo, ang ganda ng ukit, ang ganda ng trigger, adjustable. Wala akong masasabi din dito sa airgun na to. Kaya nagtagal sila sa akin eh. S200, S400. Kaya naiwan yan kasi magaganda ang performance. Pero mas na-enjoy ko kasi ang ano nito nung nalagyan ko ng regulator. As in talagang lalong gumanda ang tama niya. Pero yung walang modification nito sa bababang power, ano siya, napakaganda din ng tama. Ikaw lang talaga ang tatanungin kung paano mo kakilala yung airgun mo. Kasi kapag mahangin, dapat magko-compensate ka kung kaliwa o kanan. Ang ganda na kanyang butt plate, rubber butt plate. So nilagyan din natin ng swivel stud para makapaglagay tayo ng sling, tsaka itong ano, bipod, yung bipod dun sa stud na nakadikit. So yun, ang rail nito is yung dovetail. Gumamit ulit tayo ng adapter na kagaya ng ginamit natin dun sa S200, yung UTG na dovetail to Picatinny adapter. So kung makikita nyo yan, yun ang nakapatong yan, para naka Picatinny na siya. Eto, nilagay ko din lang naman itong visor na ito, pero yan ay natatanggal. So yan ang ating S400F Classic. Ang field pressure ko nito is hanggang 200 bar. Sa power na ngayon na nakukuha natin, ano yan, naka sa 850 lang ang FPS.
850 fps. Dun kasi maganda ang tama niya. Na-try ko nang itaas pero sa 850 dun naglalaro ang magandang tama sa 16 grains na pellet. So 30 shots ang kaya niya. Matagal-tagal na rin putukan yung 30 shots. Yung tab niya. So S400 F Classic mga kabatang. So yung mga kabatang, mag-set tayo ng target. Medyo mainit tayo ngayon. Alas 2 ng hapon. So gaya ng setup natin dun sa S200 dati, yung ano, 40 meters, 40 yards, sorry, 40 yards yung layo natin. So lagyan natin ulit ng target. Meron tayong ano dito na pinag-targetan natin kanina. So meron na ditong 4. Lagay tayo ng isa dito. Lagay tayo ng isa dito sa baba. Gawin natin 2 dito sa baba. Ayan. Kumikit na. Yan, so 3. Subukan nating mag-try. Unahin natin dito mag-target. So yun, dun tayo uli as usual, 40 yards away. So kung mapapansin niyo, 2 klaseng pellets ang gamit natin. Ito, isang GSB na 15.89 at saka FX pellet na 16 grain. So halos wala namang pinag-iba na yan. Yun din naman yun, no? Dahil dito 1.03 grams, dito ay 1.03 din. So parehas siyang 16 grains. So try nating mag-target. Unahin natin yung pinakita natin target kanina na 2. So liwanag. Meron tayong 3 rotary magazine, kaso ito yung manual. Yan. Yan. 6 pellets ang nailagay, 6. So gamitan natin ng FX muna. So ang paglo-load nito ganyan lang. Yung ating FX pellet, ano, bumobo ka. Hindi ko alam kung dahil sa skirt. Okay, next natin yung JSB. Itong JSB, naingatan to ng ayos kasi hindi, walang tupi ang mga puwit nito, mga skirt.
Okay. So try natin dito sa JSB. Oh no, sayang, hulog. Okay pa ba ang skirt? Okay pa. Sorry guys, nagtatagal ang paglulog. Okay, ESB, next shot, lakas pa ng hangin. So yung kanan na target is yun na, FX, kaliwa yung ating target naman. Six. So kaliwa is JSB, kanan yung FX. Okay, tingnan natin. Ay, buti lumilom ng konti. So 40 yards po yun mga kabatang. Tingnan natin ang groupings. Ito yung tama niya sa FX. Pasok siya sa target pero medyo kalat. Ito yung JSB na. Oh, grabe. Grabe. Sa hinliliit na lang ng kuko ng hinliliit na lang, pasok na pasok yung 6 na shots sa 40 yards. So yun, kita nyo naman yung tama, pinong pino. So JSB yun, 16 grains. So yun, yan ang tama ng S400.